So ayan po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. Another property po ulit. Ito po ay mango farm at rice farm man po ito. At ito ay meron pong sukat na 3.5 hectare. So simula po doon, yan sa may kay Boss Alister, pag ano na po yan, diretso na rin po pag ganon. At yan na po, kasama yung mga manggahan po na yan. Boss? Nagkaligaw-ligaw na po. Nagkaligaw-ligaw. Doon ka naman dumaan sa kabila. Bakit? So ayan, narigaw po si Boss Alister, pero nasundan rin po niya yung papunta rito. So kasama po yung mga manggahan po na yan, at meron po itong 1 hektarya daw po na nabubukid. Ito po ay buhay po yung nakapangalan sa title, at ito po ay titled property, at ang presyo po ng property na ito ay 5.5 million. Ayon pa sa source po namin, si nanay, siya po ang naglapit at nagbigay sa amin sa listing na ito. Sila ang mag-asawa, si nanay at si tatay, at nakadepende po kami sa kanila kung ano yung detalye, kung ano yung presyo ng property na ito. At yun nga po, sabi may 5% naman, so okay na po kami sa 5%. So ito po ay meron pong 90 daw po, more or less, na puno ng mangga. Kanina po ay tinawagan po ni nanay yung seller. Tinanong po niya kanina kung ilan yung puno ng mangga, at tinanong rin niya kung ano yung obligasyon po ng seller. So ito po nga po ay 3.5 hectare, at meron pong 90 more or less na puno ng mangga. Yung presyo nga po ay 5.5, at sagot daw po ni seller yung capital gain at yung porsyento po ng ahente. So si buyer, ang sasagutin na po niya is yung transfer of title, deed of sale, at ano pa, yung kung sakaling ipapalakad nyo po sa amin yung transfer of title, babayaran na lang po natin yung professional fee nung aming kasama na naglalakad po ng titulo. So ito po ay ayun nga po, yung kanyang relocation survey naman po, kailangan kasi natin iparelocate po ito para malaman natin yung kanyang boundary ng property na ito. So ito daw po ay tax updated daw din po. Yearly daw po nilang binabayaran yung kanyang amilyar, ayon po kay nanay. So 3.5 hectare, maluwang, halos 4 na hektarya na po ito. 5,000 square meter na lang, may 4 na hektarya na. So kasama po itong mga mangga na ito, kasama pa po yan. So yung edad ng mangga ay nasa mga 20 years pa lang siguro to, at yung iba dito ay mga ano po siya, mga grafted, tas yung iba naman siguro ay mga buto, pero karamihan ay grafted. Ayan, time check alas 11 na, pero hindi gaano mainit yung araw dahil taglamig na po kasi. Ayan, at maganda po dito dahil yung ibang part ng may mga pwede pa po tayong bukirin, at meron po tayong pwedeng tawag dito tanan ng mga gulay kung sakasakali. Ayan. So boss, picture kay boss. Tanaw yan sa inyo. Yan la. Okay. Yan. So pagpapatuloy ko lang po yung pagkuha, at kinausap ko kasi sila, makasama ko, kung sino yung magpipicture ng property na ito. So ang alam ko, yan po yata yung boundary. Yan sa diretso na po yun sa start ako mag-vlog. Hanggang doon diretso na daw po yan. So kailangan po talaga po nating ipa-relocate survey po ito para makita po natin yung boundary talaga, o eksaktong boundary ng property nito. Dahil doon sa kabila may bakod sila doon eh. Malamang baka pwede nyo yung boundary, or gumanon pa yung bakod nila. Ayan. At ito nga po ay, tignan nyo po yung kung gaano kaganda yung kanyang mga puno. Ayan po. Tignan kung gaano ganda. At yung po ng property nito, mayroong part na pa-slope, may part na patag. Kagaya po dito, patag po siya, pero dyan sa part na sa manggahan medyo pataas siya, kaya maganda yung slope po niya. At ito po ay malapit lang din po sa town proper, mga ilang kilometro lang po, o mga ilang minuto yung driving sa National Highway, mga ilang minuto lang po yung driving. At sa T-Plex Rosales o Carmen Exit, siguro na sa mga mga 20 minutes driving po siguro, o mga 20 to 25 minutes driving po. At ito nga po ay located po dito sa bayan po ng Umingan, Pangasinan, ang hometown po ng aking asawa. Ayan, tabing bayan po niya yung Balongaw,
Pangasinan, at yung kuya po Nueva Ecija yung aking hometown naman po, o ang aming hometown po na aking mga kasama. Ayan. So, dyan sa part na yan, merong hanging bridge dyan na pwede kang maglakad papunta dun sa Barangay Road. Pero ito naman po ay meron naman po siyang farm to market road. May part lang po na hindi naayos, so hindi nila na bulldozer, pero baka sakaling aayusin po. Tapos yung part dun sa may parang creek ay nalagyan na po nila ng tulay o yung culvert para makatawid po yung sasakyan papunta po rito. So yung mga motor po namin nakatawid na po papunta rito. Ayan. So yun, may nagbabike doon. Yan po yung papunta doon sa may hanging bridge. Tapos dyan sa part na yan, may mga kabahayan na po dyan. Kaya hindi rin po nakataot sa area dahil tahimik po at wala pong mga NPA po dito. Ayan. So may mga iba't ibang puno rin na tumubo. Mga damo, ayan, may mga Jimilina, mga tumubo mga yan. Yan po ang mga tumubo dito. At yung iba, the rest, yung mga mangga ay sigurado pong tinanim po nila yan. Yan po. So maganda yung property, maganda po yung manggahan na ito. At yung presyo po niyang 5.5, kung gusto pa i-negotiate yung price, mismong kausapin na lang po natin yung mismong nagbebenta o mga seller ng property nito, dahil ay buhay pa naman po daw po yung nakapangalan sa title. Ayon po kay nanay, yung source po namin dito sa property nito at sila tatay. So puntahan pa natin yung ibang mga part ng property na ito. So ayan po, ipagpapatuloy ko lang yung pagkuha ng video. At andito na po tayo sa ibang part naman ng property nito. Sa kabila po may bakod na dyan So ibig sabihin, yan na po yung boundary sa part na yan. So yung doon po ay iba na po yung may-ari. So ang shape po ng property nito ay para siyang rectangle. Yun po yung nabivisualize ko po dito. Para po siyang rectangle. Pero yun nga po, kailangan talaga po natin itong ipa-relocate at para makita natin yung eksaktong boundary ng property nito. At ito nga po ay isang titulo po. Sabi na sa akin, isang titulo lang po ito Ayan. Hindi lang po ako nakakuha ng copy dahil wala po siyang hawak na copy. So upon viewing na lang po kung nagustuhan nyo to, kasi pwede naman po natin kausapin yung may-ari po nito para at least makita nyo po yung original title na hawak po nila, para makahingi po kayo ng kopya. Kung gusto nyo pong mag due diligence, ay bibigyan naman po tayo nila. So sa ngayon po ay pinapakita ko lang po sa video muna sa inyo itong property, para kahit sa video po muna ay makita nyo kung anong itsura ng property na to. Ayan. So diretso lang po ito. At yung mga part na yan, kasama po yan sa property. Sa bandaron, kasama po yan. So meron pong nabubukid din sa part na ito Ang alam ko may nabubukid dyan. Kasi matagal na kasi binibenta to dahil dati kasi yung sa may creek wala pa pong ginawang kalsada doon, kaya negative po yung sakyan pumasok, kasi pag may tubig po yun hindi natin makakadaan. Pero ngayon po nilagyan na po nila ng tulay para makatawid po yung sasakyan papunta po rito sa property. Ayan. Sa Maynila siguro mga 3 oras po ang biyahe. Yan. So kasama po itong mga to, kasama pa po yan, at hanggang pa po yan sa part na yan. So may kabahay na rin po dito sa part na ito, may kabahay na po dyan. At ito na po yung nabubukid po niya dito sa bandang likod na po. Ipapakita ko po sa inyo yung nabubukid po dito. Yan. Baka ito na yung nahanap nyo, mango farm, tapos meron pa siyang rice farm. Gandang combination para yung ma-invest nyo ay mababawi nyo rin po. Ayan. So ito po yung kanyang nabubukid. Sa akin po ay hindi na po sila nagbukid dahil siguro binibenta na, or siguro for scrapping lang po sila nagbubukid. Ayan. So hanggang na po yung property. Yan na po yung boundary daw. Sa may mga kawayan na po na yan, yan na po yung boundary ng property po. Okay. So balik ako sa mga kasama ko. Ayan. So kung sakaling mag-viewing po kayo, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo.
Ako po ay available po ng Monday to Saturday. Depende na lang po yan kung meron po ako naka-schedule po na tripping o viewing naman po sa ibang mga client ko. Pag-usapan lang po natin para ma-schedule po natin na maayos. Sunday po kasi ay hindi po ako pwede dahil simba po namin yun. May dalawa ko kaming church na sinaservisan. Umaga tsaka hapon po yun. Kaya kung Sunday naman po yung available na viewing nyo po, ay kakausapin ko yung ibang mga kasama ko sa team para sila po ang sasama po sa inyo sa property po nito o sa ibang mga property na titignan nyo po. Ayan. So sa mga bago pala sa aking YouTube channel, please follow and subscribe po para sa ibang mga property pa po na iba-vlog po namin o ipapakita po namin sa inyo. So ayan. Hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.